So ayan, welcome back. So ngayon naman po, dahil ngayon nga ay panahon ng santol. Santol doon, santol dito. Nagkalat na yung mga santol na mga bangko na santol kung tawagin. So eto, napabili na nga ako ng 3 perasong santol. At eto, gagawin natin itong masarap na gulay. So tara, simulan na natin. So hatiin lang natin to isa-isa at tatanggalin po natin ang buto nito. Ang buto po nito ay matamis at masarap po siyang isawsaw sa asin na may siling labuyo. So ayan, tanggalin natin yung mga buto nito. Saka po natin ito kakayurin. Maglagay tayo ng tubig sa isang bowl, tsaka natin lalagyan ng asin. So dito natin kakayurin yung ating mga santol. Pwede kayong gumamit ng pangkayod na ganito. Ito yung cheese grater. Tapos pwede rin naman yung ganito yung pangkayod ng buko. So try natin tong pangkayod ng buko. Bali, okay din naman siya, kaya lang parang medyo malalaki yung kanyang hibla. So parang hindi ko gusto yung ganito. Pero kung kayo okay lang sa inyo, ito na lang din. And then ito naman, yung sa cheese grater. Tanggalin muna natin yung balat ng santol, saka natin kakayurin ito. So parang ito mas mabilis kaysa sa dun sa ating pangkayod ng buko. So probably ito na lang po yung gagamitin natin para mabilis nating makayod yung ating mga santol. So ayan, nakayod na nga natin. So ayan, so hindi nagbago yung kulay niya. So hindi po siya namula. Unlike kapag hindi nyo siya binabad sa asin, namumula talaga siya. So next step naman ay lulutuin na natin itong ating santol. So ang pansahog ko po dito ay karne ng baboy. Lagay natin ng konting tubig para kahit medyo na toasted siya, medyo malambot pa rin po siya. Tapos isang kutsa lang natin. So kapag ito na nga po medyo na toasted na, ilagay na natin yung bawang sibuyas at luya. Bali, nagpakayod ako ng isang nyog. Pinahiwalay ko lang yung unang piga tsaka pangalawang piga. So unahin natin tong pangalawang piga. Ito yung gagamitin natin na pampalambot sa ating santol. So okay po, tapos maglalagay tayo dito ng asin. Tansyahin nyo po yung ilalagay nyong asin kasi kanina medyo napadami po yung asin natin kanina doon sa tubig. And then ngayon naman ay maglalagay tayo ng panimpla. So ginamit ko lang dito ay Knorr-Q seasoning. So gusto nyo magic sarap bechin, bahala po kayo. Lutuin lang natin ito hanggang sa ito ay kumulo. Pag kumukulo na nga po, syempre ilagay na natin yung ating kinahid na santol. Pero pipigaan muna natin ito kasi medyo maasim nga siya. So tatanggalin natin yung pinagbabaran natin na tubig. Salain natin and then patuluan lang natin ng tubig. So pwede rin naman na na sa isang lalagyan na lang kayo magpiga. Okay din naman. Pwede rin naman po na ganito lang. Diretso lang na isasahod nyo siya sa running water. Okay, so bali pwede na to. Ilagay na natin ito sa ating kumukulong coconut milk. Pakuluin lang natin ito hanggang sa ito po ay maiga. Hanggang sa maubos yung sabaw, hanggang sa ma-absorb po yung sabaw na ito. So at eto na nga po, wala na yung sabaw niya, na-absorb na niya. At syempre, luto na rin yung ating santol. So this time, ilalagay na po natin itong ating siling labuyo at siling haba. Nasa sa inyo kung gusto niyo maglagay ng siling labuyo or siling haba lang, bahala po kayo. Mas masarap kasi ito pag maanghang po talaga. And then lagay na po natin itong ating kakanggata. Ito yung unang piga. Yung iba po gusto na parang ganito lang siya na maputi-puti yung niya, yung sauce niya, yung gata niya. Pero ako po gusto ko yung parang nagmamantika ba siya. Pakuluin pa natin ito siguro mga 2 minutes or 1 minute, ganun. Saka natin ito hahanguin. So gusto ko po kasi talaga nagmamantika siya. So ito, masarap po ito kapag maraming gata po talaga. So kung ganitong 3 peraso, dahil malaki po yung santol natin, ay pwede nyo po itong lagyan ng 2 nyog. Ito kasing ginamit ko ay 1 nyog lang po. So ito na nga po, after 1 minute, medyo naiga-iga na siya. Para sa akin po okay na to yung ganito, na medyo nasunog yung ilalim ng konti. At hindi na sobrang puti ng kanyang gata. So pwede na po ito. Para sa akin okay na po ito. So ayan po, luto na yung ating santol. Ay pwede na tayong kumain. Ihanda nyo na po yung isang kalderong kanin nyo. At napakasarap po talaga nito. So try nyo na rin pong gumawa nito. Sana nagustuhan nyo ang aking recipe ng sinantolan or ginataang santol. Thank you for watching. Bye-bye!